Ayan, isang napagandang araw po sa ating lahat mga kaboses. At welcome po dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses, tatalakayin po natin. Dahil kumilos na po mga kaboses ang ombudsman. At iimbestigahan na nga ito pong mga gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hinggil po mga kaboses kung ano nga ba ang talagang motibo mga kaboses sa pagpapaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kung ito ba'y dumaan talaga sa tamang proseso? Dahil po ang ombudsman mga kaboses ang siya pong meron pong karapatan para imbestigahan ho ang pamahalaan, lalo na po mga kaboses ang dawit po ay mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. At matapos po ito mga kaboses na naghain po si Senator Amy Marcos mga kaboses ng pag-atas po, inatasan po niya yung opisina ho ng ombudsman na imbestigahan ho mga kaboses ito nga hong mga sangkot sa nasabing pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. At yan po ang ating tatalakayin ngayong araw mga kaboses. At magandang pag-usapan po ito mga kaboses. Meron lang po tayong mga punto na tatalakayin mga kaboses kung ano nga bang mga mangyayari after nito mga kaboses. O ano kaya yung posibleng mangyari mga kaboses pagkatapos po pagpapasagot po ngayon ng ombudsman mga kaboses nito pong mga opisyal na sangkot po mga kaboses sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi matapos po mga kaboses ang kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 2025. Tagal na mga kaboses, ang bilis po ng panahon mga kaboses. March 2025 po nung inaresto si former President Rodrigo Roa Duterte at isiniilalim po siya ngayon mga kaboses sa pag-detain mga kaboses doon po sa Dahig mga kaboses dahil po sa kanyang di umano kaso po sa International Criminal Court mga kaboses. At masaya po tayo ngayon dahil ngayon po sa mga oras na ito at sa panahon na ito mga kaboses ay muli hong nasubok ang katatagan po ito pong sistemang panghustisya natin dito sa bansang Pilipinas. Kung ang justice system nga ba natin ay hindi na ba talaga ito yung mga argumento mga kaboses. Dapat hindi sana daw dinala si former President Rodrigo Roa Duterte at dapat litisin muna sa local courts. Kasi gumagana pa naman daw ang justice system mga kaboses. At bakit biglang dinala ito doon sa The Hague, Netherlands? Nang hindi pa dumaan o hindi pa trinay dito mga kabos, hindi pa nagtry yung ating government na imbestigahan rito mismo si former President Rodrigo Roa Duterte sa sarili nating hukuman. Mga kaboses, at idaan po sa sarili po nating judicial system. Mga kaboses, now, sa nakikita po natin ngayon mga kaboses, talagang pinapakita po ng ombudsman. Pasalamat din tayo sa opisina ng ombudsman mga kaboses na hindi po sila atubili mga kaboses na imbestigahan ito nga hong nasabing di umano'y pag-aresto kay former or sinabi po ng mga DDS at mga supporter po ni former President Rodrigo Roa Duterte na ito'y illegal na pag-aresto mga kaboses. Ayon ho kasi sa ulat ng Senado, natuklasan ho ng komite ni Senator Amy Marcos, kung matatandaan nyo po mga kaboses, yun pong nakaraan po ng mga Senate hearing hinggil po sa issue na to mga kaboses, sinabi ho ni Senator Amy Marcos mga kaboses na tila may lumalabag talaga sa batas mga kaboses sa pagpapatupad po ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. At ngayon po ay inutusan ng ombudsman sina DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya mga kaboses. Jesus Crispin Rimulya, PNP Chief General Marbil, sino pa to? Wait lang mga kaboses, babasahin po natin. Sila po yung pinapatawag ngayon o pinapasagot mga kaboses ng ombudsman mga kaboses dahil sa
final po ng ombudsman mga kaboses na kailangan po talagang sagutin ito ng nitong nasabing mga gabinete ni former President ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya, PNP Chief General Romel Marbil, DILG Secretary Juanito Victor Rimulya, o si John Vic po ito mga kaboses, kung saan siya po yung nagsabi sa isang interview po ni Pinky Web na ito po'y plano ng group effort po. At nung tinanong na ng Senado mga kaboses kung ano ba itong group effort na ito na sinasabi, bigla pong executive privilege. Ano po mga kaboses? Kaya sino ba naman yung magtataka? Sino ba naman yung hindi magtataka mga kaboses? O sino ba yung hindi magdududa sa kanilang aksyon? Ay ba? Ano po mga kaboses? Ito pa, si CIDG Chief General Nicolas Torre na kailangan pong magsumite ng kanilang counter affidavit mga kaboses bilang tugon po sa reklamo. At dahil ito ay sinimulan na ang formal na preliminary investigation laban po sa mga nasabing opisyal. Ano po mga kabos? Upang suriin kung may katotohanan nga ba ang sinasabi nilang nasa due process yung pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte at makatarungan yung pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga kabos, o kung ito ba ay politika lamang. Ano po, sa legal po na pananaw, mga kaboses, bahagi ito pagpapatupad ng proseso po ng ombudsman. Obligado po talaga na ang mga opisyal na ito ay sagutin ang utos ng ombudsman na magsubite po ng counter affidavit. Hindi na po sila makakasabi nito ng executive privilege, mga kaboses, kasi kailangan talaga nila na sumiilalim sa ganitong proseso. Due process. Mga kaboses, ano po, dito nila dapat ilatag ang kanilang pagtatanggol at ebidensya, mga kaboses, na kukontra doon sa reklamo. Sabol ang reklamo po mga kaboses, ang hindi ho nila pagsagot ng tama kung anong proseso yung in-apply nila, mga kaboses. Ano po? Yun po yung sasagutin nila. So ito po yung exciting part kung ano nga ba yung masasagot nila, mga kaboses, sa ating pong ombudsman. Kundi ho makapag-file sa takdang panahon, maaari pong ikonsidera ng ombudsman na walang kontrang nangyayari or walang counter affidavit, mga kaboses, na pwede pong makakasira po sa depensa nila. At sa ganitong proseso po, mga kaboses, ay ang mailantad talaga ng legal na proseso, mga kaboses, kung may matibay nga ba na batayan itong si Senator Amy Marcos na nagsasabi siyang posibleng politically motivated itong pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, o kung lubos po, mga kaboses, na wala talagang bisa ang kanyang isinagawang investigasyon. Ano po, mga kaboses? Yun po yung sa legal natin na aspeto. Ano po? Sa political side na naman po, mga kaboses, tinatanong po ng ilan, mga kaboses, kasi marami po mga netizen magkaiba-iba po yung mga statement, mga kaboses, magkaiba-iba po yung mga pananaw sa pagkaka-aresto po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po, kung ito nga bang action na ito, talagang purely political. Kasi kung maaalala natin, napakaganda ng tandem noon ng unit team, mga kaboses. Ano po? Katambal po ni Presidente Marcos, ito pong si Inday Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, mga kaboses, at talagang friend at close talaga, ano po, ng mga Marcos family itong mga Duterte, mga kaboses. Ngunit po sa pagdaan po ng mga araw, nagsimula hong lumabig ang ugnayan, mga kaboses, lalo na nung inaresto po ng administrasyong ito si Pastor Apollo Kibuloy, mga kaboses. Si Pastor Kibuloy, isa pong matagal na pong nataga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte,
mga kaboses. Ano po? At kasunod po niyan, pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy, isinunod na naman ho ito pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At mula noon mga kaboses ay meron na pong matinding bangayan o alitan, away mga kaboses na nangyari sa dalawang kampo. Kaya hindi po maalis ngayon sa isipan ng mga tao na baka ito'y politika rin. Mga kaboses, lalo na yung tinitira ho ng administrasyong ito is only yung mga Duterte, mga kaboses. At lalo pong lumakas, dumadagundong mga kaboses yung mga sigaw ng mga tao. Ano po mga kaboses, lalo na nung inaresto na po si former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po? So, kailangan ito. At a good move itong nangyari ngayon, mga kaboses, na ginawa ng ombudsman para po matigil na yung mga haka-haka lang at dumaan talaga sa masusing investigasyon at dumaan talaga sa due process, mga kaboses. Again, ang utos ng ombudsman, ano po mga kaboses, na bahagi po ito ng proseso ng preliminary investigation. Kailangan pumunta yung sila at para mga kaboses mawala po or mawala po yung mga pananaw ng publiko, mga kaboses, tungkol po sa selective justice, mga kaboses. Kasi, matatandaan natin, dapat pantay po ang pagtrato. O nga, mga kaboses, yung sinabi ko kanina, no, na maaaring mawalan talaga ng kredibilidad ang buong justice system natin kung ang pagtrato, mga kaboses, may special treatment doon sa administrasyon at dito sa kabilang panig po ng mga Duterte, parang ano lang, simple lang, mga kaboses, yung pag-implement ng pag-aresto without due process, mga kaboses. At binibigyan na lang po sila ng ombudsman, mga kaboses, ng 10 days para makapasa po, ano po, ng counter affidavit, mga kaboses. So, abangan po natin, ano po, kung ano nga ba ang susunod nito, anong hakbang ho ba ang susunod nito. Kasali po pala, ano po, hindi ko nabasa, ito po si Marcos Lacanilaw, ang special envoy po ng transnational crime. Kabilang po siya sa kailangan magsumite po ng counter affidavit. Kabilang po sila, mga kaboses, sa ito pong investigasyon. Nalagot na po ang lahat. So siguro, sa nakikita natin ngayon, ano nga ba, mga kaboses, sa tingin ninyo, kinakabahan na ba ngayon itong mga taong ito? Kasi ito talaga yung way, mga kaboses, para lalabas talaga yung katotohanan. Kawawa naman po si former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po, kung mapapatunayang politically motivated lang yung galaw ng administrasyon. At kung mapatunayan, mga kaboses, na talagang hindi dumaan sa due process. So yan po ang aabangan natin. Kayo po mga kaboses, comment po kayo sa baba. Ano po yung komento ninyo? Reaksyon, opinion, at suhestyon, mga kaboses. Comment po kayo sa baba at talagang sabihin nyo po kung ano po yung mga nararamdaman ninyo ngayon, mga kaboses, o ano ba yung mga pananaw ninyo sa posible pong mangyayari, mga kaboses. Sa tingin po ba ninyo, matatakot itong mga taong ito, mga kaboses? Sa tingin nyo ba o naniniwala ba kayo, mga kaboses, na yung pagka-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte ay dumaan sa due process? God bless po sa inyong lahat, mga kaboses, at sa susunod ulit, ano po, abangan nyo po ang susunod po natin ng mga episodes regarding po sa issue na ito, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Ako po si Kaboses Wins para po sa ating standpoint analysis, mga kaboses. At yan po, patuloy po nating babantayan, mga kaboses, ang usaping ito para po ito sa timbayan at kailangan po tayong makialam, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat and bye-bye, mga kaboses.